Hi guys, good afternoon. Dito kami sa kwarto ng alaga ko. Ay, kasi yung atin niya doon sa labas matutulog na. Kaya dito na kami sa loob kasi ang tagal nito matulog. Kasi kapag nandun kami sa labas, ang ingay nito, hindi makatulog yung kapatid niyang panganay. Kaya dito kami magkukulong sa taas, sa kwarto. Hi guys! Kumusta po kayo? Kumusta po? Salamat sa inyong lahat sa palagi niyong panonood sa aming mga video ng alaga ko. Sa aking 258 subscribers! Wow! Thank you so much sa pagtsatsaga niyong panonood sa aming mga video ng alaga ko. Alam ko naman na hindi ganong kagandahan ng aking mga video kasi paulit-ulit lang. Parang siguro nakakaumay, ewan ko lang sa inyo kung anong tingin nyo sa aming video. Pero kung hindi naman kayo okay manood, okay lang naman, i-exit lang nyo. Hindi naman talaga na manood. Kaya lang, kung gusto nyo, di salamat sa panonood nyo. Kung ayaw nyo, di lang nyo. Kasi naman ang aming pagbibideo naman ng alaga ko is para lang din naman na parang katuwaan lang din naman para sa araw-araw na pag-a-upload ko may makikita mga anak ko na ganito pala ang mama ko araw-araw, ganito ang ginagawa ng mama ko araw-araw, para may makikita din ako pagdating ng araw. Pag hindi na ako nagtrabaho, may makikita ako na ay ganito pala ang ginagawa ko before. Salamat sa Panginoon at binibigyan pa ako ng lakas araw-araw. Nagagawa ko pang gawain ko dito. Kasi pag hindi ko na kaya, hinto na ako. Hinto na ako sa pananarabaho ko. Ngayon, binibigyan pa ako ng Panginoon ng lakas para makapagtrabaho. Kaya gagamitin ko. Kasi pag dumating na ang time na wala na matanda na ako. Actually, matanda naman din ako ngayon. Talagang bliss lang talaga ako sa aking pangangatawan kasi sa edad ko na 52, sa awa ng Diyos naman at malakas-lakas pa naman kahit na minsan may iniinda ako na sakit ng aking balakang, ang aking kasukasuhan or ang aking arthritis. Kakaya pa naman. Kakaya ko pa naman. At saka talagang malaki talagang pasasalamat ko sa Panginoon kasi sa edad kong ito, kung iba ito, hindi na talaga kaya magbuhat ng bata na malikot pag binuhat mo, tapos ang bigat pa, hindi na siguro kakayanin. Pero ako sa awa ng Diyos, binibigyan pa ako ng lakas ng Panginoon, binibigyan pa niya ako ng lakas araw-araw. Kaya grabing bliss talaga ako sa Panginoon. Talagang tinutulungan talaga niya ako. Kaya laking pasasalamat ko sa Kanya, sa aking pamilya na palaging nandyan siya para gumabay sa amin lahat. Kaya maraming salamat sa aking nag-iisang Panginoon sa buhay ko. Sana kahit ako naman ang tao na hindi naman talaga ako pala simba. Hindi naman ako pala simba. Kasi naman kasi naman para sa akin naman ang pananalangin naman hindi naman basihan na manalangin ka na nandoon ka talaga sa sa simbahan para manalangin ka. Kahit naman saan tayo pwede tayo manalangin basta taimtim ang pananalangin natin.
yun ang inaano ng ating Panginoon. Hindi naman kailangan ka nga pumunta ka talaga sa simbahan na para doon ka manalangin. Wala naman ang sinasabi ang Panginoon sa atin. Ang gusto lang sa Panginoon sa atin na palagi natin maalala siya. Tatawag tayo sa kanya kahit saan tayo pupunta, saan tayong lugar, nandoon man tayo sa CR. Kahit saan naman tayo, pwede tayo manalangin. Hindi naman required na talagang pupunta tayo ng simbahan para doon tayo manalangin. Hindi naman. Ang ano lang natin, mas kung may time talaga tayo, pwede tayo punta doon sa simbahan. Manalangin tayo, pero mas para sa akin mas maganda na manalangin ako dito sa loob ng bahay or kahit saan kaysa doon ako sa simbahan, mas hindi ako makapag-focus pag nandoon sa simbahan, kasi marami kang makikita doon, iba-ibang tao, hindi mo maawari yung mga iba-ibang tao kung ano kung ano ang ginagawa nila. Parang makaka-feel na ako, mas lalong magkakasala ako pag nandoon ako sa simbahan, kasi hindi mo maiwasan ang mata natin. Siyempre, ang mata natin maraming makikita. Kaya mas gusto ko na nalangin ako na dito lang sa bahay. Kaya hindi ako talaga pala simbang tao. Pero sa puso ko, nandito siya palagi. Hindi yan mawawala, kasi siya ang lakas ko, siya ang pag-asa ko, siya ang buhay ko. Kaya, very talaga ako sa Panginoon na nandito siya palagi sa amin. Binibigyan pa niya ako ng lakas na makapagtrabaho para sa aking mga tsunakis. Kaya, maraming salamat. Sa akin naman trabaho, wala naman akong problema, kasi yung mga amo ko is sobrang mababait naman. Tsaka hindi naman sila marunong tumanaw ng yung parang hindi naman sila madamot. Sa sweldo naman, binibigay naman nila ang nat sa amin. Pag hindi kami nag-di-off, double pay kami. Tapos pag may overtime din kami, pag matagal silang uuwi, overtime na namin yun. Kaya wala akong masabi sa kanila. Sa akin namang alagis, ang akin namang alagis is hindi naman yan pasaway, naglalaro lang yan. Yung pagbusog lang yan, walang problema yan. Pagbusog yan, walang problema yan. Ganyan lang niya ginagawa niya. Iiyak lang yan pag gutom. Kaya hindi mahirap yan alagaan. Hindi mahirap alagaan yan. Thank you so much sa inyong lahat, sa aming mga subscribers. Sana mas baybayan nyo rin ang aming journey ng aking alaga araw-araw. At saka kung gusto nyo po akong i-message nyo po ako sa aking Facebook page, Mama Lola Kikay. Mama Lola Kikay ang aking Facebook page, at saka ang aking Facebook naman is Lynn Eve. Pwede po kayo mag-add-on sa akin. At saka yung aking TikTok is Maria Lourdes. Andoon din kami ng alagis. Kung gusto nyo akong ma-message, okay lang naman. Saka pwede din kayo mag-comment sa aming mga video. Mag-comment kayo kung anong gusto nyong tanong, kung anong nyo. Saka subscribe din kayo. Pwede kayo mag-comment doon sa aming mga video. At sana ma-share din nyo yung mga video namin para naman mapalayo-layo naman ang aming mararating sa mga video namin. Para naman yung iba makapanood naman din.
ma-share nyo sa ang aming mga video. Thank you so much. Thank you so much sa aking 258 subscribers. Thank you so much. Bye-bye. Love all.